today's video, pag-usapan natin ang price movement. Okay, so let's discuss with a simple question. Why do the prices go up and down in trading? Or let's say in the market. Okay, sa market yan? Sa forex man yan, sa crypto, sa stocks. Bakit ang presyo tumataas o kaya bumababa? Okay, so the answer here is very simple lang. The answer is the supply and demand. Ito lang yung rason bakit tumataas sa bumababa yung presyo. Okay? Supply and demand. Ano ba si supply and demand? Ang supply and demand, this is one of the fundamentals ng economics, no? And dito kasi, nabuo ang konsepto na to kasi na-realize ng mga economists na limitado lang ang ating pinagkukunang yaman. Okay? So, meron tayong supply and demand. So, para hindi maubos yung supply natin, kailangan may mag-ano sa inyo, may mag-regulate sa kanya para maiwasan maubos yung mga supply, no? Halimbawa, madami ang kinangailangan ng let's say kangkong, no? Madami ang bumibili ng kangkong tapos paubos yung supply ng kangkong. So, andyan si price, si presyo para i-monitor, i-regulate, ma-neutralize yung demand, protektahan yung supply sa pagkaubos. So, doon pumapasok si presyo. Okay? So, ibig sabihin, ang presyo tumataas siya kasi tumataas ang demand. However, kapag ang price naman ay bumababa, ibig sabihin, mababa yung demand niya. So, mas nagiging mura siya. So, ganun din sa kangkong. Let's say, konti lang kumakain ng kangkong, na konti lang bumibili sa kangkong. So, instead of mahal siya, bumababa yung price niya. Okay? So, yun yung naisip kong example, kangkong eh. Pero, pwede mo siya i-relate sa ibang bagay. Okay, so let's discuss what is a supply and demand. Paano siya nag-work, no, sa stock market. Hindi siya literal na ano, may supply ang ano, hindi naman siya ganoon, pero doon siya umiikot. Okay, so ito siya. So, more buyers than sellers. Ibig sabihin, kapag mas madami ang buyer kaysa kay seller, mas tumataas ang demand. Mas mataas ang demand, mas mataas ang presyo. The price goes up. This is always true. So, pag mas madami ang buyers kaysa kay sellers, mataas ang presyo. Paano nyo nalalaman yon sa candlestick? Kapag color green ang candlestick ninyo. Okay? Kapag mas madami naman ang seller kaysa kay buyer, ibig sabihin they are not interested. They rather sell. Mababa ang demand. So, the price is going down. The price goes down. Okay, so ganyan lang siya. Ganyan lang po nag-work yung price ng stock market. Kaya siya tumataas bumababa. This is because of the supply and demand. Okay, so ganun lang siya. So, ito yung tanong. What makes people buy or sell? Okay, so ito naman yung tanong. Ano yung nag-uudyok sa mga investors? Bakit nagbabuy sila ng stocks? Bakit sila nagsasell ng stocks? Okay, so pag every time na bumibili tayo at nagsasell ng stocks, naapektuhan yung price. Yung price ng ano natin, price ng stocks. So ito siya. Ito yung mga possible reasons. Number one, news and information. Okay, so pagdating sa news and information, kapag maganda ang balita, let's say ito, si Company A, mataas ang revenue this year. And nagkapag-expand sila 150 branches nationwide, let's say ganun. So maganda ang news, people buy, and price rises. Okay, so kapag maganda ang balita, let's say, halimbawa, ito example to. Let's say Meralco. Guys, basta sa Meralco. Let's say ang Meralco nag-announce ng bawas singil sa kuryente. Ayan. Eh, syempre, mas naiengganyo yung mga investors na bumili kasi, ayun, bawas singil sa kuryente, malaking ginhawa yun sa mga Pilipino. So, the investors are, let's say, ano sila, na-motivate sila doon na, okay, bili tayo ng stocks ng Meralco, supportahan natin sila. So, the more madaming tao ang bumibili, tumataas ang demand, tumataas ang presyo. So, ganun po siya. Okay, so pwedeng makaapekto ang news at ang kung ano mang impormasyon ang pwedeng makaapekto sa galaw ng market, galaw ng presyo ng market. Kahit fake news, guys, pwede makaapekto sa galaw ng market. Okay, next. Kapag bad news naman, let's say may scandal o kaya merong poor performance ang market, lumabas sa balita. Masama ang balita, let's say, dagdag singil sa kuryente. Let's say Meralco ulit. So, madaming ano dyan. Linis dyan. Like, okay, dagdag singil na naman. So, sasal sila ng stocks. If mas madami na sa sell, bumababa ang demand, bumababa yung presyo. So, ganun. Example lang naman yung guys ha. Example lang yun. Hindi naman siya, hindi natin alam kung totoo bang nangyayari yun.
'Di ba? Okay, so yun siya. Okay, so yun yung example. Any information or any news pwede talaga makaapekto. Ito, may example pala tayo dito sa PowerPoint. Okay, so ito example. Let's say si company nag-report ng higher profits. Let's say in this quarter. Quarter 1, higher profits sila unlike last year. So yan. So mas mataas ang price. Mataas yung price kasi madaming buyers and mataas ang demand, mataas ang presyo. And ito naman, another example is company reports losses or scandal. So let's say may nangyari sa company nila na fired si ganito, CEO, o kaya merong corruption or nagnakaw, something like that. So nagbebenta sila ng stocks, bumababa ang demand, bumababa yung presyo, bumababa yung value niya, mababa yung halaga niya. Ganun siya, guys. Okay? So, eto pa yung other examples. Meron pa. Eto pa, nagmamatter din to, no? Interest rate. Nagbabago yung interest rate, inflation news, or politics. Pwede siyang tumaas, pwedeng bumaba, depende. So, let's say yung interest rate ay bumaba, tataas. Yung inflation, umangat, pwedeng bumaba. Yung nangyayari sa government, hindi magandang balita, nagsisibentahan ng stocks. 'Di ba yung example natin, yung flood control project, 'di ba? Doon na-expose ang pagiging gahaman ng mga politicians natin. Ano nangyari sa mga investors? Nagsi-pull out, nagsisell ng stocks. So, ganun siya, guys. So, malaking epekto ang balita at anumang impormasyon. So, ano yun, nakakaapekto yun sa galaw ng presyo ng market. So, yun po siya. Okay? Kahit sa ibang bansa, yung tariffs, yung mga wars, so pwede rin talaga yun. Okay? So, number two, ito medyo basic lang naman to. So, ito yung another reason bakit nagbabuy or sell sila is expectations. Okay? So, if you can if the company can convince the shareholders na this company will last for many years, we will operate for many years, hindi kami basta-basta babagsak at magsasara. So, mga ganun, expected na nila na itong company na to ay malaking company at mag-grow naman to over time. Eh di, bakit ko pa kailangan mag-overthink? Kumbaga, no-brainer na, 'di ba? So, you don't need to exaggerate or to overthink pa or to analyze pa. Kung palagay mo itong company na to, lalago to for years. So, bibili na lang ako ng stocks. 'Di ba? Ganun siya. So, prices move based on what people expect will happen, not only what already happened. So, kung ano yung expect nila. So, since expected ko, kunwari, si company ay mataas ang, mataas ang profit niya yearly eh. So, invest tayo dito kasi, 'di ba? Mga ganyan. So, tumataas yung value niya. So, pag madaming buyers, madami ang naniniwala sa company na to na they are going to grow. So, mataas ang demand, tataas ang kanilang presyo. Tataas yung value. So, ganun naman siya. Okay. So, another thing, if investors expect a company to do well next year, they buy now, pushing the price up. So, yun lang siya. Basically, ganyan lang po siya. So, expectations din. Okay, so, depende talaga sa mindset ng tao and sa mga investors. Ito, number three, ito, napaka-crucial nito, emotions. So, bukod sa news and expectations, ang emotions din ay pwedeng makagalaw sa performance sa price ng market. Ito, example, fear. Pag halimbawa ang mga tao ay natakot, let's say yung nangyari sa pandemic, 'di ba? So fear ang nanaig during the pandemic era. So kung naalala nyo yun, panic selling, bumaba ang presyo ng stocks. Actually, ano to guys, kung titingnan nyo yung chart ng mga bawat companies, makikita nyo guys, sobrang baba ng value ng stock market during the pandemic. Kasi yun nga, natatakot sila na baka mag-collapse ang economy. Baka magsara yung mga company, nagsisell sila ng stocks kasi naman maglaho yung assets nila, 'di ba? So, ganun siya. So, yun, let's say fear. Kaya, yung mga ganun, giyera. Ayan, wala giyera. 'Di ba? Let's say may asset ka ng gold, tapos may giyera, madaming economic crisis, so nagbenta ka ng gold, mga gano'n. So pag nag-panic selling sila, bumababa ang demand ng isang stocks, so bumababa yung presyo. Ayan. And then, greed. Ito din, may mga ganito rin, no? Ito, ang mga instance ng ganito is hype buying. So, hina-hype ng mga, ng mga influencers na ito, this is the future. Mga ganyan-ganyan. Hina-hype din lang, hype buying sila. So, nagsushoot up yung price, pero in the long run, bumababa yung value. Ano example nito, guys? Yung Axie. Nalala yung Axie, yung SLP.
Sa cryptocurrency yon. Kung makikita yung chart ng cryptocurrency na SLP guys, no 2021, nag-spike siya. Sobrang taas. Then later on, 2025, 2026 guys, bumaba yung price niya. Sobrang baba na. So yun siya. So hype buying. Mga ganun. Madaming ganyan. Okay, legit naman sila, pero yun nga, nasobrahan sa hype. Ayan. So yung emotions can be the indicators na gumagalaw yung market, gumagalaw yung price niya. So this is why prices sometimes move even without clear news, emotions. So kahit walang news guys, kahit walang balita or kahit walang information, kung merong emotions na nangyari, natakot or merong hype, so pwedeng gumalaw yung market. Okay? So, another reason, meron pa ba? Meron pa. Okay, traders and technical analysis. So, ito din, mga technical analysis sa charts, may mga patterns sa charts. So, sa mga videos natin, try nating aralin yon. So, i-discuss din natin sa inyo ano-ano yung mga yan. Tulad nito, support and resistance. So, tinitignan din ng mga traders. Of course, yung mga, mga investors din, ay marunong din po magbasa ng charts. Actually, very professional sila and mas alam nila kung paano i-handle yung galon ng stock market kasi they study it in their living. Ayan, support and resistance. So, sumasabi sila sa support and resistance. So, sinasabayan nila. And then, kaya gumagalaw yung price. Okay, indicators. Moving average, RSI, something like that. So, ayan siya. Chart patterns. Let's say, nag-uptrend. Okay, nagda-downtrend. Okay, nagko-consolidate siya. So, sumasabay din yung mga traders doon sa technical analysis. So, kung nag-uptrend siya, of course, sabay-sabay silang bumibili. 'Di ba? Kapag downtrend naman sila, sabay-sabay silang nagsisi-sell. Gano'n 'yun. So, gano'n yung technical analysis do'n, guys. Okay, meron pa ba? Ito, meron pa. So, when many traders see the same signal, they act together. The price moves. So, ito siya, no? I hope malinaw sa inyo to. So, kapag ang mga traders nakakita ng parehong signal, parehong entry, sabay-sabay silang kumilo, sabay-sabay silang bumili, tataas ang presyo. Pag sabay-sabay silang nagsisell, bumababa ang presyo. Okay? So, ganun po siya. Ay meron pa, okay. So, ito, I think this is the last reason bakit umangat baba siya and what makes investors buy and sell. So, big players or institutions. Pero ito yung tinatawag na big whales pagdating sa market, guys. Ito yung mga bangko, mga hedge funds, mga fund managers. Ayun sila, guys. So, akala nyo tayo-tayo lang yung mga investors, mga traders. Actually, guys, yung mga individual like me, like you, kung trader or investor ka, maliit lang tayo na maliit na players lang tayo. But ang big players talaga dito, guys, yung mga bangko. Yung mga bangko, yung mga fund managers, yung mga companies, financial institutions and companies. Sila yung mga big players talaga, guys. So, sila talaga yung ang tawag dito, yung mga monsters. Sila talaga yung kaya magpagalo ng presyo ng market. So, sila talaga yung guys. So, tayo, mga individuals, sumasabay lang tayo sa kanila. Sumasabay lang tayo. Binabasa lang natin kung ano yung mga moves ng mga big institutions. So, that's why yung iba trader kumikita sila, yung ibang mga individual traders nanlulugi sila, mga ganon. Kasi kailangan maintindihan natin paano gumalaw yung mga big players. Sila kasi yung nakakaapekto. Sila yung nagda-drive ito sa price ng stocks, guys. Okay? So, ito yung mga examples ng big players. Banks, funds, and foreign investors trade huge volumes. Agent Marty, bakit yung mga bangko ay mga big players? Of course, they can buy a huge amount of volume. Since malaki yung pera nila, pwede silang bumili ng madaming stocks. Pwede silang bumili ng madaming crypto coins. Pwede silang bumili ng sangdamukal na gold. 'Di ba? So, ganun siya, guys. So, they are the big players. Sila yung nagmamanipulate sa price ng market. And if marami silang stockholders, pwede silang mag-sell ng napakadaming volumes. That's why bumababa din yung presyo. Kaya meron talagang cases mga ka-agents na nagsuswing ang price, swinging up, sa swing high, swing low, may ganun sa tinatawag. Yung tipong, siya, biglang umaangat. Mabilis sa pag-angat niya, swing high. Tapos meron din super bilis sa pagbaba, swing low. That is because of the big institutions na nagmamanipula sa galon ng presyo ng market. Okay? So, big buying. So, kapag madami, yung mga big players na to, bumili ng napakadaming volumes. Mataas ang demand, strong upward move. Tumataas ang presyo.
And then kapag big selling naman, madami silang shares sa isang company and they decided to sell it. Hindi naman lahat, no? So madami lang naman, nagsasalo na madami. Mabilis ang pagbagsak ng presyo. Sharp drop, kung tawagin. Okay? So, ayan lang po siya. So, yun lang po yung mga big, mga big companies. So, ganun siya guys, no? So, kung maintindihan nyo sa trading, dapat talaga marunong na tayong intindihin ano yung move ng mga big companies. Kasi kapag nakita mo paano sila gumalaw, pwede kang sumabay doon. So, pwede kayong sumabay. Pag nakasabay kayo doon, pwede kayong kumita. So, ganun lang kasi siya eh. Okay? So, meron ding instance ng mga big players ay nagko-consolidate. Kaya nakikita niyo yung galaw ng candlestick, meron umaangat, bumababa, mga ganun. So, naglalaban-laban kasi sila, guys. Okay? So, wala, tayo talaga, mga maliliit na mga nilalang, maliliit na nilalang, sorry, yung mga tayo, mga individuals talaga, ano lang tayo, nakikisabay lang talaga kasi we have ano mababa lang yung ability natin to buy a lot of shares, 'di ba? Pero kung mayaman ka at nakakabili ka ng madaming shares, pwedeng talagang ikaw din yung isa sa mga reason kaya gumagalaw yung price. Pero tulad natin, katulad ko, maliit lang naman ang kapital ko. So, ano lang yan, konting kurot lang ang ano ko dyan. Ang nagagawa ko sa price market, 'di ba? Actually, parang wala nang effect eh. Okay, so ay mayroon pang isang reason. Okay, so this is number 6, overall market conditions. So, ito yung mga global events, like may giyera, yung mga agawan sa teritoryo, yung mga tariffs, yung mga weather events, yung mga ganyan, yung mga Olympics, yung mga ganun, etc. Yung mga international games, yan lahat. So, nakaka-apekto yun sa market. Lahat. Importation, exportation, etc., etc. Lahat ng mga nangyayari sa mundo. Pwede siya makakapekto, guys. Okay, so kapag strong ang economy, so ito din, no, magandang impression to sa ibang bansa. Kapag malakas ang economy ng isang bansa, basta kapag nakapag-attract sila ng investors outside and investors are generally nila, guys. Of course, kasi madami investors mataas ang demand. So, ganun siya. Kapag naman weak ang economy mo, o kaya recession fears. Tulad yan, yung nangyayari sa atin ngayon sa gobyerno, 'di ba? Sobrang lala. So, lagamak ang corruption. Yung mga investors, nagsialisan. Totoo yun, guys. No? Nung nag-start ang admin ni BBM, 'di ba? Madami siyang na invite ng mga investors nung mga umpisa. Pero nitong nakaraan lang nung expose yung flood control, no, madami nagsialisan. Legit talaga yun. Ayan. So to make it simple, ang prices ay gumagalaw. Ang prices move because people constantly change their minds about the stock's value. Okay? So nagbabago yung isip ng mga tao about sa value ng stock. So kung halimbawa, um, may fear, bebenta sila. Pag may hype, bibili sila. So ganun lang naman siya. Last slide, I believe. So, ito din, to make it simple, the market is a voting machine in the short run. So, para daw siyang voting machine, guys. So, ano tayo? So, kung sino yung mas madami, siya yung panalo. 'Di ba? Para siyang ganun. So, kung madami ang buyers, aangat yung presyo. Kung mas madami ang buyer kaysa kay seller, aangat yung price. Kapag mas madami yung seller kaysa kay buyer, bababa yung price. 'Di ba? So, para siyang voting, no? Oo nga naman, para siyang ganun. And weighing machine in the long run. So, para siyang ganun, guys. Okay? So, ayun lang. Thank you so much for watching this video. So, I hope may natutunan kayo. And for the future videos natin, madami tayong ganito, guys. Mga educational content. Bukod din sa vlog, meron tayong educational content. So, subscribe kayo sa channel natin. And pareho tayo may matututunan dito kasi I am also a beginner lang din sa trading and gusto kong matutunan itong mga bagay na to kasi ito yung mga kailangan skills natin and knowledge na kailangan natin para pumasok sa mundo ng trading, di ba? So I hope you learned something today. See you sa next video natin. Goodbye!